Network Entertainment. Jacob, Lance. kapag naririnig mo yung salitang kape, o pag naiisip mo yung kape, ano yung unang lumalabas sa isip mo? Lagi ko naalala yung kapag nag-aaral ako. Bakit? Kasi yun yung pampagising ko eh. Para Talaga? yun yung parang katuwang ko. Kasama Katuwang? ko. Mga anong oras ka kadalasan uminom ka? Like, every morning ba? Or kahit Minsan pag-afternoon or Minsan gabi na? paghapon na. Paghapon na? Hindi kasi antukay na ako paghapon. Mm. Kailangan ko ng gigising. Kailangan mo ng pampagising. Ikaw ba? Ako naman, naalala ko talaga sa kape. Lalo yung Nescafe Creamy White. Wow. Kasi yun yung iniinom ko pag simula ng bago ako pumasok. Kahit elementary pa lang ako. Pero hindi ata advisable yun. Oo. Like, kape lang talaga yung almusal ko. Tapos ilang taon na yun? 13, 12 ako. I mean, medyo masama tayo. Elementary? Oo, pero yun kasi yung almusal namin ng lola ko. Like, pinagtitimpla ko siya ng kape, nagtitimplahan kami ng kape. Tapos, yun na yung sigurado na kahit minsan may tinapay, minsan wala, diretso pasok na ako. Kaya naman, hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan kasama ang leading voices of the Filipino youth. Ito ang Ganito Kasi Yan, powered by the Pod Network. At kasama nyo pa rin ang breadwinner baby boy ng Rizal na talagang bumabangon kada umaga ng laging nagkakape dahil kailangan ko yun pampagising. Ako lang to, si Lance. At ako pa rin ang inyong wandering go-getter ng Quezon City na lalaging babangon dahil lagi tayong may rason para bumangon. It's your boy, Jacob. At makakasama natin ang bangon henerasyon ng mga bagong sibol ng mga coffee farmers natin mula sa Mindanao. Andito si Janzen, si Jade, at si Sir Arnold Abiar. Welcome Hello po po dito sa Ganito Kasi Yan. Hello po. Hello po. Pakilala po muna tayo isa-isa. Hello po, ako po si Ayan Jade Abiar at nakatira po ako sa Maramag, Bukidnon at 18 years old at isa po ako sa Bangon Henerasyon. At ako naman po si Janzen Ilagan, taga Takurong Sultan Kudarat, 24 years old po at isa po ako sa Bangon Henerasyon. Hello po, ako po si Arnold, tatay ni Jade, isang coffee farmer since 2008. 2008. Yeah. So, since nandito tayo and lahat tayo, mas alam niyo yung coffee farmer sa coffee industry. Paano kayo nagsimula po? Siguro kay Sir Arnold muna na. Paano po kayo nagsimula sa coffee farming? At bakit ito yung naging napili niyong livelihood? Nagsimula po ako sa coffee farming. Actually po, mahabang istorya talaga. Parang hindi kaya buong araw ikwento yung buong istorya. To make it short po, kasi galing ako sa rubber industry. Isa po akong tapper ng rubber, yung tagakuha ng dagta. Tapos bumagsak kasi yung industriya ng rubber. Kaya si Mrs. kasi taga Maramag, yung pinaka main commodity nila is kape. Inaral ko na lang po. Tapos nung nakita ko na may potential, doon ako sumugal. Kaya iniwan ko yung rubber by year 2006 hanggang 2008. Yun yung 2 years time na transition period ko mula rubber hanggang kape. And then mula noon, by year 2011, pumasok yung Nescafe plan, bumaba sa field. From factory, from Makati to Kapihan. Literal talaga. Yung mga personnel nila, yung mga technician nila pumunta sa farm para kilalanin yung sistema ng pagsasaka ng kape, kilalanin yung mga farmer at gusto kasi ni Nestle na i-improve yung production. Yun yung nasa pinaka goal ng Nescafe plan. At yun nga po, na bumaba si Nescafe plan dito and ito na yung pinili nyong kabuhayan. At ikaw naman Jade, na nakagisnan mo to nung bata ka. Ano yung mga naaalala mo nung nagko-coffee farming na si tatay mo? Kasi yung, nung namulat na po ako sa
sa mundo, numulat na po ako sa mundo. Si Papa po kasi yung nagturo sa akin kung paano magtanim, mag-alaga ng kape, at mag-harvest na rin. Kaya, I find interest, nakakuha ko ng interest sa kape kasi itinuro po yun ng Papa ko. Ganda din nun. At syempre, tatanungin din natin si Jansen, paano ka namulat or paano ka nagkaroon ng interest sa pagpa-farming at sa coffee Actually industry? po, sa lolo ko, nagka-farm na po talaga sila. Tapos, yun po yung buong buhay sa kanila. Simula sa last na po yun. Tapos, parang na-adapt ko rin po yung nahiligan niya po na pagfa-farm. Maganda po yung impact kasi ng agriculture, parang tanim. Tapos yung income malaki po talaga ang income sa farming po. Ganun po. Opo, and sa Sultan Kudarat at sa Bukidnon, since nabanggit nyo na yung malaki nga yung impact ng pagtatanim mo ng kape, pagpapalago ng kape, yun ba talaga yung parang pinakang pangunahing crop sa lugar ninyo? O talagang specialized kayo na ilang kayo po doon sa lugar nyo na gumagawa o nagtatanim po ng mga halaman ng kape? Sa Sultan Kudarat po is coffee capital po siya ng coffee po. Coffee capital of the Philippines po. So, doon po na-inspire ako sa kanila na ako po na normal lang po na walang kapihan. Na-inspire ako na sana magkaroon din ako ng ganun. And yung what if ko na into greatest plot twist na life ko na naging part sa Bangon Henerasyon, nagkaroon ng opportunity po na kumatok po sa akin po na, uy, dito ka parang lumapit po siya bigla sa akin na nag-open po ng door. Nagbukas yung pinto. Opo. At sir, Add-on lang po sa sinabi ni Jansen, to make it clear, kasi nasa record naman talaga ni DA. Sultan Kudarat is the top producer of coffee beans in the whole country. Then second, Bukidnon, and then third, so on. Yung magandang kita, totoo yun. I was interviewed last 2023. Nagtanong po sila sa akin. Ang sagot ko po, maganda bang kita sa pagkakape? Masaya ba ako? So my answer is, I'm happy but feeling uncertainty. Kasi sa totoo naman, sa totoong buhay, wala namang permanenteng bagay dito sa mundo. Pwedeng tumaas yung presyo ngayon, baka bumaba sa susunod naman na harvest. So, ganun po. Pero so far, yung industriya ng kape po, ang trajectory niya, paakyat talaga. Kahit yung expansion, yung pagtatanim, pagpalapad ng taniman ng kape, sila na mga makabagong henerasyon, kami nga sa side namin, masaya po kami kasi positive yung response ng campaign namin na mas itaas pa yung production ng coffee beans sa ating bansa. opo. Kasi sa record po sa statistics po kasi by year 1980s, nag-record high po tayo. Naging number 1 supplier po tayo sa buong mundo. Buong mundo. Hindi posible na makamit natin yun. Oo, makabalik din eh. Oo, at lalo rin talaga ngayon, Jacob, kasi ang dami nagkakape. Oo. Kahit saan may coffee shop. Yung demand ngayon din na talagang hindi na lang siya parang limitado sa magkakape ka lang pag gising mo sa umaga. Pero hindi, kasi ang coffee shop ngayon, pag mag-uusap kayo, mga barkada, mga pamilya, kahit saan, may coffee shop talaga. At nandun yung kape hinahanap din ngayon ng masa talaga sa kasalukuyan. Hindi po talaga mawawalang kape. Oo, hindi mawawala yung kape. At yun nga, since nabanggit nyo na bangon henerasyon. Pero parang sa akin, hindi lang siya bangon, pero bagong henerasyon din. Kasi sa edad din natin Tsaka ngayon, parang pares din silang nanggaling sa isa pang henerasyon ng mga coffee farmers din eh. Oo, talagang nagtuloy-tuloy. At sa henerasyon din natin ngayon, mga Gen Z, hindi
popular na choice ang pagpa-farm, ang agriculture. Opo. So, ano yung nakapagpa-inspire sa inyo? Ito yung kunin nyo kahit may sabi, dapat engineer, doctor, lagi yung sinasabi sa atin. Pero, ano yung nagpapapursige sa inyo na kunin tong agriculture bilang yung pangunahing kabuhayan and pagiging professional nyo talaga? Sa akin po, kasi po nakita ko po yung papa ko na meron talaga pong kita sa pagko-coffee farm. Kaya po, nag-take po ako ng biology. Gusto ko pong ipagpatuloy yung nasimula ng papa ko, kaya po, kinuha ko yun. Ako naman po is education yung first course ko, but nag-shift po ako sa agriculture dahil po sabi ko parang hindi ko po passion magturo. Na-inspire din po ako kala lola, kala tita na agriculture graduate din po sila. And sabi ko yung pagiging agriculture student and yung pagiging agriculture yan po yung nagpapakain sa mga doktor, Totoo. sa mga engineer, sa mga other profession po. If wala po yung mga agriculture, wala pong mabubuo na mga engineer, mga other professional po. Kasi yun po, agriculture is the backbone of our society din po. Kayo naman po, Sir Arnold, ano pong pakiramdam na yung anak ninyo at nakikita ninyo yung bagong henerasyon ng mga coffee farmers na sumunod sa mga yapak ninyo po? Happy po. Happy dahil unang-una po, halimbawa sa anak ko, si Jade, pinapaliwanag ko kasi sa kanila. Kasi doon sa amin, literal. Sa municipality namin at kahit sa buong probinsya namin, yung mga professional, sila po yung mga may mas malapad na lupain. Kumbaga, nag-research po ako. Bakit po kung sino yung mayaman, sila pa yung mas malawak na lupain o mga taniman. Hindi naman sila yung nagsasaka. Hindi naman sila nagsasaka. Siguro parang kailangan namin, kaming nasa baba, kailangan namin mag-level up. Siguro dapat i-improve namin yun. Dapat i-educate. So, yun ginagawa ko sa mga anak namin. Dapat magpursige kayong mag-aral. Kasi yung kaibahan kasi sa ini-emphasize ko kasi sa kanila. Ang kaibahan kasi yung farmer in reality sila yung mas angat yung estado sa buhay. Pero kung nagpa-farm ka, pero ang exact term sa iyo ay farm laborer ka, hindi ka talagang farmer, kundi farm laborer. Hindi mo sariling lupa. Hindi mo sariling lupa. Nagtatrabaho ka ng arawan. Walang security of tenure, kumbaga. So, mahirap yun. Kaya sabi ko kay Jade at sa mga kapatid niya, pagigihin yung pag-aaral nyo. Kasi, ang gusto ko kasi, yung dinanas naming hirap ay hindi nyo na dapat maranasan. Hindi man kailangan na mapunta kayo sa doon na kalagayan na mawalan kayo ng bigas, mawalan kayo ng pambili ng gamot. Pwede naman lahat ng bagay, pwede naman matutunan na hindi mo maranasan. Kaya, salamat, Jade. At yung sinabi nyo rin, Sir Arnold, na pagle-level up, kailangan din kasi natin ngayon na hindi na pwede na makontento tayo na kumbaga na nakakipaglaban tayo ng patas pero bakit may iba nakakaangat pa. Tama po. Ako, talagang mahirap din po yun. Kaya maganda rin na may mga tumutulong sa pagle-level up natin na para mapag-igihan pa natin yung pagpupursige, di ba, Jacob? Oo, kaya balita po namin ay may mga programa din or parang tulong na binigay sa inyo or parang inihandog din sa inyo ang Nescafe. At nais na namin tanungin, paano po nakatulong ito sa mga daily work niyo po sa farm at sa production din ng coffee po sa inyo po? Sa akin po, nagsimula kasi yung programa ng Nescafe Plan. Ang tawag po sa amin ng mga contact person sa area dati ay yung mga focal person lang. Ngayon, ang tawag nila sa amin, tinatawag kami mga coffee ambassadors. Yung mga focal person sa mga community namin.
Malaking tulong po sa amin yung ginawa ng Nescafe Plan. Una sa lahat, ako kasi, yung farm ko, ginawa ni Nestle na parang satellite farm. Demo farm, kumbaga. Lahat na yung mga innovation, mga adaptation of technologies para tumaas yung yield, especially farm management, pag-apply ng mga fertilizer, organic man or synthetic, yung mga other practices pa, good agricultural practices na tinuturo ni Nestle through their Agri-Services Department sa kanila mga technician at saka agronomist. Malaking bagay kasi hindi lang ang tinuturo nila na i-capacitate yung farmer, kundi pati yung mga inputs. Gumawa sila ng daan, hindi lang nakagraba, kundi nakasiminto pa. Simentado na. Parang ganun po, yung example. Tapos, yung mga linkages, halimbawa, yung mga accessibilities na programa ng ating gobyerno sa DE, yung mga stimulus package nila na pautang sa mga farmer na walang interest. Tapos, staggered yung pagbabayad. Halimbawa, halimbawa sa akin, nasubukan ko, umutang ako ng ganitong halaga, tapos walang interest, babayaran ko sa loob ng 5 taon. So malaking tulong po. Yun yung mga ginagawa ng Nescafe Plan, yung mga linkages, yung mga stakeholder na pwedeng makatulong sa small scale farmer na gaya namin, yung tinatap up nila. And then, dinadala nila mismo sa community. Dati-rati, yung mga kasamahan kong magkakape na nasa senior age na, ang sabi nila, hindi nga kami nakapasok sa bangko, pero mismong manager ng bangko nakapunta sa lugar namin. Kasi dahil sa programa kasi. So talagang tinutulungan kayo na hindi na lang, kumbaga kayo na lang yung nagpa-farm o yung nagsasaka. Na yung Nescafe na mismo yung nagpapalapit to mga dapat sanang tumutulong para mapalago yung kabuhayan po ninyo. Tama po. Kasi yung farmer talaga, yung farmer kasi, lalo na sa yung mga coffee farmer na nasa bulubunduking lugar, siyempre, pag nasa bukid, malamang kulang din sa edukasyon. Takot pumunta sa mga ahensya ng ating gobyerno, magtanong-tanong, ano bang pwedeng makatulong sa pagsasaka nila. Then, yung kakulangan sa impormasyon, ano bang mga programa ng ating gobyerno. Kaya ang ginagawa ni Nestle, through Nescafe Plan, binitbit niya yun lahat doon sa bundok. Dinala na mismo. Sila mismo pumunta. Ang magandang rin yun. Magandang, kumbaga, pagkakataon na malaman nila rin teknolohiya kung paano sila mas makakapagpaganda pa ng anin nila at kabuhayan din. Tapos, mas napaganda yung partnership. Kasi dati-rati, ang term na tinatawag, si Nestle yung buyer, tapos yung mga farmer, yung supplier. Binago po yon ng Nescafe Plan. Kung baga, yung farmer at saka si processor na si Nestle, ang tinatawag ngayon, partner na. Katuwang na nga. Katuwang na. Tapos, yung kunting mga problema, halimbawa sa buying station, yung layo ng pagdadalhan ng produkto para maibenta, na-solve po, nasolusyonan, na-i-adjust. Halimbawa, dati-rati yung magbibinta kami sa factory mismo sa Cagayan de Oro. Nag-open sila ng buying station sa Maramag. Sila, Jansen, sa Sultan Kudarat, dati-rati, pumunta sila ng Cagayan de Oro, nag-open ng buying station sa Takurong. Kumbaga, yung mga burden po, dahan-dahan na sinusolusyonan. Kayo naman, sa bilang mga kabataan din naman, nakita natin yung pagtulong ng Nescafe Plan sa pamamahala ng farm. Pero sa pag-aaral, paano ba kayo rin natulungan ng Nescafe? Ako po is natulungan po ako ng Nescafe sa pamamagitan ng pagturo nila ng trainings at programa. Kasi may programa sila na ibinigay, may mga handouts, may mga booklets na ibinibigay para mas maparami yung yield, sabi nga ni Papa kanina. Sa Bangon Henerasyon ay sa Nescafe Plan, itinuro nila yung
makabago at modernong pamamaraan sa ng coffee farming. pagsasaka. Oo. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. Ikaw naman, Jansen. Ako po is, syempre, sila po is mga, po talaga, mga coffee farmer. Kami po, binigyan lang po kami ng chance ni Nescafe, na magkaroon mag-start din po ng coffee farm, ng magkape. So, salamat din, like sabi ni Jade na binigyan ng mga trainings. Ganun po. So, kami po, marami din pong binigyan si Nescafe ng, kahit hindi po mga coffee farmers, na chance ng, Beneficiary. Naging beneficiary din po ng Nescafe plan. And, kami po, pinursu po namin, true passion din po namin na, hilig po namin sa pagkakape. So, dreams din po talaga namin magtanim ng kape, mag-yield po ng kape namin na, yung gusto namin inumin namin na kape is galing din po sa tinanim din po namin. Kasi parang naging inspiration ko na din po siya na nakatabi ko si soon maging katulad ko din siya. Mapasa ko sa anak ko sunod. Yeah. Sana nga rin. Yun yung maganda Opo, diba? Na parang yung mga tumutulong sa atin is talagang tinutulungan tayo na umunlad na parang, for example, Nescafe, hindi lang sila nagiging bridge na sinusupplyan sila ng mga coffee beans, kundi sila din mismo tumutulong na umunlad yung mga taong nagsusupply ang tumutulong sa kanila. Oo, totoo nga rin yun. Pero gusto ko na ding malaman sa inyong dalawa, since sa generation natin ngayon, yung mga kaibigan nyo ba, parehas din ba kagaya ninyo na talagang coffee farming yung tinutukan, yung talagang pinursu? O naiiba ba sila? O anong reaction nila na ganito yung pinili nyong karera din sa buhay? Sa akin po, iba po talaga. Talaga? Kasi yung perspective nila is like, when you enter biology, magpo-proceed ng med. Yun ang una-rise ko kanina eh. Tapos, sa akin, na-shock po sila kasi nagko-coffee farm po ako. Tapos, sabi nila na, pag-release po ng takeover ng Bangon Generation, sabi po nila na, what if mag-coffee na lang din ako? Magtanim na ako? Sabi nila. Kaya ngayon, nagsa-start na sila. May nag-chat na sa akin kung saan ba sila bibili ng beans. O paano ba magtanim ng kape. Yun po. Maganda rin parang, kumbaga, nalalaman nila sa pamamagitan mo na may ganitong klaseng oportunidad, no? Opo. Na hindi lang nga din biology kasi, nursing, medical, yun yung parang field. Pero at least na-a-apply mo yung natututunan mo para doon din sa kabuhayan mo sa farming, no? Opo. At ikaw naman, Jansen? Sabi ko po is, nabigyan lang po ng chance and pinursu. Kasi dati po is, parang nag-connect lang din po kasi nung time na yon. Nagkakape lang po ako noon ng time, tapos naisip ko, what if siguro, paano kaya maging modelo ng isang kape, so Nescafe, or ng isang Ano ka sa brand mukha na Nescafe? Doon sa pakay. Malayo, sabi ko, malabo magkaroon ng ganun na, pero, after po pag-graduation, tinawagan po ako ng tito ko, ng friend ng mother ko, na mag-apply sa kanyang shop. Kala ko waiter lang. Waiter o mag-cashier. Pero pinatry pa ako ng basic po ng pagbabarista. Barista. Yes po. So, yun. Then, nag-connect po sa coffee. Nakabit po ako ng mga maraming tao, ng mga within the coffee industry. Yes po. Na-inspire po nila ako doon na-inspire po nila ako sa kanilang mga stories din po. Kumbaga, hindi naman din limitado lang din sa talaga nagsasaka na yung para kakayahan eh. Kasi kung talagang gusto mo, gagawin mo. Talagang paperso mo, di ba, Jacob? Oo.
At siguro tanong ko din kay Jansen, na parang given na nagtrabaho ka or parang nagkaroon ka nga ng oportunidad na maging barista, ano yung natutunan mo sa pagbabarista na na-apply mo sa pagiging coffee farmer? At anong natutunan mo sa coffee farming na nakatulong din sa'yo bilang barista? Yung kami po nga barista is kami po yung naging tulay po para sa mga farmer, para po farmer to consumer din po, na kami din po parang tawag nun, heart of the coffee farm, coffee din po. Ayun ko pala ang puso ng heart ng coffee farm. Pero yun po, na-inspire po ako sa mga tao po talaga na nakapalibot sa akin, na sabi ko, basic lang man din pong alam ko, pero slowly, step by step lang po, para po sa-success din po. Di naman po minabadali yan eh. Di ba po? Maganda nga rin yun. At ikaw ba, Jade, na parang naisip mo rin ba na, syempre, yun nga na sabi nga ni Jansen, siya yung puso. Na wala farmer to consumer. Pero kayo din na nasa farmer, naisip nyo rin ba na magtayo ng sariling coffee shop? O kaya try maging barista para, kumbaga, yung inaani nyo, kayo rin yung maggagawa ng kape kung pwede rin. Oo nga po. Like, si mama po kasi pinopursue po niya ako na mag-start ng coffee business. Kasi wala naman pong masama doon. Meron na kaming kape. Kaya naming mag-supply ng kape. So, why not? We try, di ba? So, parang sagot ko na lang ni mama na hindi pa guro sapat yung kalaman ko para mag-start. Pero, why not? In the future po. Baka. Maganda nga rin na yung opportunity. Nakita ko nga rin yung Jacob, yung tinatawag nila na agripreneur. Agripreneur. Agriculture na entrepreneur pa. Oo, parang sa pagiging agripreneur, parang siguro kay Sir Arnold na matagal na dito sa gantong larangan na sir, yung parang kailangan mong malaman, kailangan mong taglayin para talagang maging successful ka sa pagiging agripreneur. Sa totoo po, parang nagawa na namin yan. Hindi lang ma-justify by figures kasi hindi naman kami bilyonaryo. Pero nagawa na namin. Yung value adding, nagawa na namin. Yung concept na inch by inch ng farm namin, kailangan kumikita, ginagawa na namin. Kung baga, sa Nescafe Plan kasi, yung partnership nila with GIG, yung German NGO, yung tinatawag nila na partnership na Project Coffee Plus 1. Nag-conduct kami ng Farm Business School. Ang pilot sa project ngayon, mismo sa sitio namin. Kumbaga, yung sitio namin, yung pinagpraktisan ng Nescafe Plan. No, totoo po talaga po. Tapos, doon namin fina-furnish lahat para mas efficient at saka approachable at saka mas madaling maintindihan ng mga farmer. Marami kami mga version na binago, kaya nga isa ako sa contributor, kaya mas malalim yung natutunan. Tapos in-apply namin sa mismong pamilya namin. Ako nakapokus sa farm production, si Mrs. sa marketing. Yung seedling ng kape, pinasok namin. Yung pag-consolidate ng beans, pinasok namin. Yung roast and ground, pinasok namin. Ang motto lang namin ni Mrs. ay gagawin natin to lahat para hindi na tayo mamumblema kung saan tayo huhugot pambili ng bigas. Mas happy kasi ako, sabi nga ni Mrs., kinukutya niya ako minsan, Father, parang late blooming gata. Kung kailan ka naging 40, saka naging artista. Pero sa totoo po, maraming nagtatanong sa akin, especially pag yung mga coffee enthusiast pumupunta sa farm namin. Sir, ano bang pakiramdam? Ano bang feeling na maging model ng kape? Ang sagot ko naman, para sa akin, reward lang yon sa mga paghihirap ko.
Kasi nagsimula po ako by year 2008 ng kape. From scratch talaga. Hindi ko kilala yung mga variety ng kape. Hindi ko alam paano alagaan yung kape. Basta scratch talaga. And sa awa ng Diyos, nagawa naman at may napatunayan naman ako. Maganda nga rin po talaga na kumbaga lahat sinubok nyo and talagang pagiging agripreneur. Baka kayo na po yung model ng pagiging agripreneur. Sino bang model ngayon? Kayo na lang po. Kayo na lang po, sir. Kayo na lang po, sir. At ano po yung nagbago sa inyong pagsasaka after ng lahat po ng natutunan ninyo sa Nescafe Plan? Unang-una po, ang nagbago, lumaki pong sakahan namin. Tapos, medyo hindi man kami yumayaman pero hindi nagipit. Yung katamtaman lang. Tapos, mas episyente yung pag-handle ng budget sa farm. Ano kasi, pag kulang yung kaalaman natin sa pagsasaka ng especially kape, may mga, halimbawa, ako kasama sa mga ginagawang mga feasibility studies ni Nestle through their agri-services, maraming gastos na hindi dapat pagkagastusan. So, naging eficiente yung financial management. Tapos, mas na-improve yung production in terms of quality and yield. And, yun nga. Kung dati, ang ulam namin, isang tuyo, ngayon, mayaman na kami, dalawa na. Maganda nga rin po na at least nun talaga nakita natin yung pagpapalago din ng kabuhayan na may bagong kaalaman, bagong teknolohiya para mas mapabuti din talaga yung pagsasaka po natin. At yun, kayo namang dalawa na ngayon na may Nescafe Plan na tumutulong din para sa mga bangon henerasyon din natin ng mga coffee farmers na ano yung pangarap nyo sa buhay? Since nagsimula na po ako nitong bangon henerasyon o yung pagiging content creator, mas pupursigihan ko po yung pagtuturo or pag-inspire ng mga kabataan kung paano gawin o sa anong paraan mapapalago, mas mapapabuti ang coffee po. Ikaw naman dyan. So, ako naman din po. From scratches, parang from scratch po talaga ako magsisimula po. Wala pong like ni Jade na nandiyan si Sir. But, salamat din po kay Nescafe. Sa Nescafe Plan is yung dating pangarap lang po is natutupad po from scratches until na matupad po yung pangarap po namin. Actually po, pangarap po namin to dalawa ng partner ko din po, na girlfriend ko po, na part din po ng bangon henerasyon. Wow. Molding of future. Nag-invest po kami ng small lot lang po muna. Parang simula pa lang po para masimulan po namin yung dreams po namin na magkaroon ng coffee farm. Kahit 20 or nasa 23 puno pa lang po. Kasi po dream namin na pagising mo sa umaga, yung problemahin mo na lang is saan mo po yung pakapi-kapi ka na lang po na yung feeling pakapi-kapi ka na lang na saan mo gagastusin yung pera mo. Yung feeling na mamimitas ka na lang, parang ganun po yung feeling na para ma-inspire din yung iba na hindi lang nila maliitin yung agriculture, yung farming din po na kasi po is hindi naman po sa ibukan, pero halos lahat po hindi naman po. Pero medyo gina-downgrade po nila yung agriculture pag sinasabing agriculture po, ganun. Pero kami po is yun yung pinaka-biggest dream po namin na basta pagising po sa umaga yung chill lang, yung maririnig mo yung mga huni ng ibon na may kapihan ka dyan na pipitas ka lang ng coffee, ganun po. Ganda nga rin nun. At ano nga bang pwede pang gawin ng mga taong nakikinig or mga taong gustong sumuporta sa inyo para lalo pang umunlad yung future ng coffee farming at ng mga future ng coffee farmers natin? Like sa simpleng inom lang po ninyo ng isang tasa ng kape, nakakatulong na po kayo na marami na kayong natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Opo.
sa simpleng, yun po, sa simpleng, kahit sa maliit na acts nyo po, marami na po kayong pwedeng matulungan at marami pa pong pwedeng matutulungan. Ikaw, Sir Arnold. Palagi lang po silang kumukonsumo ng kape. Marami silang mga pamilyang natutulungan, mga kabataang nakapag-aral sa pagtangkilik nila sa sariling ating produktong Pilipino na Nescafe. Kasi po si Nescafe po, may programa po sila with mga biggest supermarkets sa ating bansa na bawat piraso ng binta nila may papasok doon sa foundation, tapos itutulong naman nila sa mga farmers association or cooperative. Doon po kinukuha ni Nestle yung sa mga scholarship program nila. At siguro, Sir Arnold, bilang panguling tanong din namin, feeling ko, dahil kasama natin yung mga bagong henerasyon, pero ano po yung mensahe nyo sa bagong henerasyon ng mga coffee farmers, sa henerasyon po namin ngayon, na paano po ba magsumikap sa buhay at mapaunlad po yung kabuhayan nila, lalo din po sa pinili nyong larangan? Para sa makabagong henerasyon ngayon, siguro po, yung mga nasimula namin, ipagpatuloy nyo. At hindi lang yon, dapat may gagawin kayong innovation. Kasi sa panahon namin ngayon, nagpa-practice kami ng regenerative agriculture para maibalik yung fertility ng lupa. Kasi ang inalala namin, kayo, mga bagong henerasyon. Kasi napagtanto namin na kami pala ay hindi may-ari ng mga lupain namin, mga sakahan namin. Hiram pala namin sa mga susunod na henerasyon. So kung pinangalagaan namin ngayon, kung sinimulan pinangalagaan namin ngayon, mas aalagaan ninyo para sa susunod pang henerasyon. At yun po, dagdag ko din po. Kami po is aalagaan din po namin para sa susunod din po na henerasyon din po. At yun, talagang Jacob, sa simpleng pag-inom natin ng kape, na mapapakita natin yung suporta sa bagong henerasyon at sa iba pang coffee farmers sa kagaya nila. Kaya naman sa mga podmis natin, sa mga nagkakape dyan, na mahalaga din na maisip natin na bawat inom natin ng kape, kagaya din naman siguro ng pagkain natin ng gulay, prutas, bigas, lahat yan, agriculture products yan. Ibig sabihin yan, may naghihirap, may nagpupursige, may kumakayod na magtanim, mag-ani, magpalago. At ito, kasama natin yung ilan sa kanila dito na talaga nagpapakita na sino yung mga nasa likod ng kape. Yung mga kape iniinom natin. Kaya maraming salamat po sa pagsama po din nyo sa amin dito. Dahil malaking inspirasyon din po kayo na mapakita natin sa mga podmates natin, sa mga listeners natin na na ito yung bagong henerasyon na may pag-asa at may inspirasyon sa kape iniinom natin. Di ba, Jacob? Oo. At syempre, ito na nga yung panahon para siguro tanungin namin kayo, paano ba masusundan ng mga tao or social media kung saan nila matutunghayan yung mga journey ninyo, yung mga anything that they want to know more about coffee farming. At sa bagong henerasyon. So, sa lahat po ng nanonood nitong podcast ngayon or nakikinig ng podcast ngayon, you can visit me to my social media account para mas makita at masubaybayan yung mga farm practices po at coffee practices na ginagawa namin sa farm. You can visit Jade Abiar for IG, Jade5 for TikTok, and Jade Abiar sa Facebook. Yan po. Ako po is from scratch kung paano ko po palaguin yung tatanim po namin na kapihan. At para po, baka yung tanim na itatanim namin at munga at yun po yung susunod na iinumin nyo po na beans or na coffee. At subaybayan nyo po kami, subaybayan nyo rin po ako from my Facebook po, Janzen Ilagan, and sa Instagram po is _Ansen. Ganun po.
At yun din, pwede rin natin subaybayan sa Facebook page ng Leslie Philippines. Opo, yes po. Yung joining din ng Bangon Henerasyon. Oo. Yes po. At kaya maraming salamat kina Jay Jansen at Sir Arnold sa pagsama sa atin. At marami tayong natutunan ngayong araw, Lance. Oo. At kung nagustuhan nyo tong episode na to, syempre you can also follow their journey sa kanilang social media accounts at sa Nescafe Philippines din. At kung nagustuhan ninyo tong episode na to, you may follow us on our social media accounts and follow the podcast. It's Ganito Kasi Yan Pod on YouTube and on Spotify. And don't forget to rate us 5 stars and to hit the notification bell para lagi kayo updated and subscribe na rin. Huwag niyo na rin kalimutan i-share niyo to sa mga social media accounts. So itag niyo kami sa GKY Pod on all social media platforms. Ako, LNC RVDA on Instagram. At ko naman, Jacob. The Charles Jacob on social media platforms. At nag-release kami ng episodes every Saturday. At every Wednesday naman sa YouTube natin, meron tayong mga throwback episodes sa mga favorite nating guests kaya ng Pini, BGY o kaya tutukan yan. At yun, wag natin kakalimutan, again and again, na sa bawat pagbangon natin sa umaga, sa bawat pagpapalakas natin ang pag-inom natin ng kape, nandito sila. Yung mga bagong henerasyon, yung mga coffee farmers natin na nasa likod ng pagpupursige na para mabuo yung mga produktong kapeng ating kinukonsumo. At ito pa rin ang Ganito Kasi Yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.